Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong article sa ABS-CBN News na to me it's a very good news. Tungkol ito kay Mayor Magalong na posibleng imbitahan ng Malacanang na magiging parte ng independent commission to investigate the flood control projects. And I believe tuwan-tuwa na si Mayor Magalong dito at kinakabahan na yung mga kontratista. May tawag dyan yung Comualdes. At saka Mualdes. Ito, title, Magalong invited to join independent body probing flood control mess. Lacson. Who will join the independent commission tasked to investigate flood control anomalies in the Department of Public Works and Highways? According to Senator Panfilo Lacson, Malacanang has already offered a spot in the commission to Baguio Mayor Benjamin Magalong following his expose on substandard infrastructure projects in Baguio and Benguet. Na-monitor ko ito. Nag-submit na si Mayor Magalong ng mga ebidensya na nakalap niya in as far as the substandard flood control projects in Baguio and Benguet. Isinabmit niya na sa palasyo. So, and nag-usap mismo daw. Narinig ko isang radio interview. Nag-usap mismo si Mayor Magalong at PBBM nung nagbisita ang Pangulo sa Benguet, yung useless project. No? Galit na galit daw ang Pangulo sa nangyayari ngayon ng mga palpak, guni-guni na flood control projects. And mabuti naman at yung super bait na Pangulo ay nagagalit na. Sana noon pa, pag ganito na siya ka-stricto, kasipag, metikuloso pagdating sa mga project, hindi sana tayo naghirap ngayon. But better late than never. Ito, sabi niya, ang alam ko, sabi ni Senator Lacson, ang alam ko, nasa isip nila, sino magkukumpose. Inoffer yung pagiging membro kay Mayor Magalong at inclined siyang tatanggapin. He said in a DZMM interview. Okay, take note ha, parehas na PMAR tong dalawa. Nung nag-privilege speech si Senator Lacson sa Senado, nandun si Mayor Magalong. Nag-attend to show his support to his fellow cavalier. Kaya nakakatuwa. Ito po yung courage, loyalty, integrity ng mga PMARs katulad ni na Mayor Magalong at Senator Lacson. Kaya nagtutulungan tong dalawa. He added that it would be better if Magalong joins the crew because the former police general has gathered a lot of information on flood control anomalies. Yes. Lacson said he is also willing to share information to the independent commission if requested. Di ba, ang ganda yung presentation ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech. Talagang matinong trabaho, trabahong investigador. Kompleto, mga drone shots and everything. And I believe makakatulong yan. Yung kanyang mga materials na yon. Mayor Magalong earlier said he submitted a report to President Marcos Jr. on alleged flood control anomalies including price list. Ano ba yon? Yung ilaw sa kalsada? Makukuha mo lang yan daw yon sa Shopee or sa Lazada ng 1,000 plus. Nako, more than 10,000 ang presyo ng mga DPWH engineers. Talagang grabing pag-jack up ng mga presyo. Talagang harap-harapan tayong niluluko. Yung pera natin, tax natin, ginaganyan lang. Kaya mabuti at nagkaroon ng ganito, independent body. Okay, including price list, market surveys, photos, and project summaries involving road barriers, solar lights, asphalt overlays, rock sheds, and flood control structures.
Some infrastructure projects were implemented without consultation with local governments, he said. Narinig ko yan. Merong kalsada within Cannon Road. Hindi matapos-tapos without consultation sa local government units doon. Na ginawa ng kalsada na wala lang. Hindi sila nagtanong, nagkonsulta sa mga tao doon at ilang taon na poros budget. Hindi matapos-tapos. Ito na. So, ang tanong, sino kaya ang magiging head o chairman ng independent commission na ito? Ito na kaya yung i-offer na post para kay General Torre? Nako, medyo yan. Kung mag-join si Mayor Magalong as mere member, tapos ang chairman sa commission si General Torre, palagay ko magkakaroon ng problema. Alam mo, mga ganyan, mga seniority. Class 82 sa PMA si General Magalong, si General Torre, PNPE graduate, 1993, layo. Kung pareha silang member, pwede. Pareha silang commissioner. Tapos, maglalagay ng isang matino na investigate yung head. Palagi kong binabanggit dito, sana katulad ni retired Ombudsman Samuel Martires. Sino pa kayang mga matitinong mga retired third general, dapat yung marunong sa investigasyon. At pag nandyan si Mayor Magalong, makakaasa tayo. Kasi yung Mama Sapano massacre na investigasyon niya, grabe yun, kompleto. Tapos doon siya sumikat, kinausap siya ng Pinoy o Aquino administrasyon na tanggalin yung portion na ini-implicate niyang presidente para maging PNP chief siya. Hindi siya pumayag. Sabi niya, never mind yung ranggo. Yung ranggo mawawala, but yung konsensya ko, it will remain forever na dinoktor ko ang aking investigasyon. Bahala na. So, ngayon, biniyayaan siya na naging mayor 3 terms. At ngayon, baka magsisenador pa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Tango na gyud ni Kuya ang iyang atop nga trapalang. Tagaan na siya og yero. Kaya pa ako siya sa ito. Teka guys. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa amoa o sa naghatag sa sin. Kung para ang among atop, di kit siya magbugay. Ay dali naman siya madaot. Oo. Napila na dai kabulan ang inyong atop nga trapalang. Bugay na. Bulan. Duha ka bulan lang. So karon nakaatop na mog bag-o. Hindi kayo mong pasalamat nga nakatop namin yung kuan sin.
So, salamat kaayo. Salamat kaayo Oo. sa nagatag ani. Oo, thank you.